Hello guys, my name is Dayan. In this video, I'll share with you how I applied NCLEX DIY under the state of New York without PRC license. Yes, you heard it right. You can apply NCLEX DIY under the state of New York even without a Philippine license po. But for your information, I am a registered nurse here in the Philippines since 2007 po. So for almost 18 years, license po ako dito sa Pilipinas. What is NCLEX po ba? This is a National Counselor Licensure Examination sa US in which kaming mga nurses or mga foreign nurses dito sa Pilipinas and even other countries po is makakapag-practice as a registered nurse sa US. So, no need na pong mag-aral. So, you can just take an exam para po makapag-practice as a registered nurse sa US. And then, why I chose New York po? Because I chose New York because una, mabilis yung processing nila, madali yung requirements, and mura po yung application nila unlike sa other state. Kasi when I inquired to other processing agencies po, they told me na yung sa New York, it's about siguro 50 to 70K, and then yung Illinois is nasa around 80 to 90K. Even though, even yung mga relatives ko is nasa Illinois and California and other state, but I chose New York kasi nga, yun yung mga dahilan ko. And yun kasi yung mga na-search ko sa mga groups. There is a one group here sa Facebook po na pwede nyo pong mapagtanungan. Ito po yung Lefora group po. FYI lang po pala o disclaimer, this is for general information. I am not affiliated to any agencies at hindi rin po ako expert. Yung mga information ko was based on my experience po. Okay, there's three steps three steps po para po makapag-apply ng NCLEX under the state of New York. The first one I did is yung Form 1, then CF2 o Form 2F or tsaka yung Form 3F. Ito po yung mga steps na kailangan nyo pong gawin. Lahat po pala ng mga sinasabi ko is nasa ano naman po nila, website. Ilalagay ko po yung website sa description ko, which is www.op.nyz.co, in which ito po yung mag-a-approve ng ating application. The first thing I did, nga sabi ko yung sa online application, but before you can do that, kasi is you have two trainings to do po muna. Yung infection control and then yung child abuse po. Sa CEU Fast, dun po ako nag-enroll, which cost me $39 po. And maganda, kaya ito po yung pinili kong training center kasi sila na po yung nagpapadala sa New York nung certificate mo once na natapos mo siya. After the course po is may exam siya ng 15 items, I think. And then, dapat maka 80% ka. Don't worry naman po, once na hindi ka nakapasa, pwede naman po siyang ulitin. And yung enrollment mo sa CEU Fast, good po siya sa as 1 year. And then, nung nag-apply po ako dito, or nag-enroll ako dito through online, ang ginamit ko lang po is debit card, which is my BPI online banking po. Then, sabi ko nga, hindi mo masasubmit yung Form 1 or yung online application mo kapag wala ka pa dun sa mga trainings na yon. So, after 3 days na ginawa ko yung trainings ko, pumunta ako sa school, which is yung school ko kasi is nasa Manila pa. So, nung una, before I came in my school po, is nag-inquire ako through FB and their website. And nag-inquire ako kung paano kumuha ng TORN. Luckily po, nagpa-process po sila ng TORN RLE through online po. So, nag-request muna ako and then after 2 weeks, pinuntahan ko. Ito po pala yung sinasabi kong isa pa na dadalhin mo sa school, which is the Form 2F. Ito po yan. Ito po yung dadalhin mo sa school para i-fill up ng school mo. This is just a personal information lang po from you.
So, eto po, ititik mo yung registered professional nurse. Huwag kang magkakamali na itik yung licensed practical nurse. Kasi, eto po tayo, dito po tayo under. And then, SSS, no need naman po kasi wala naman tayo. And then, your last name, your first name, middle name, and then yung address mo lang or yung mailing address mo. And then, yung school mo. School ko, kung kailan ako gumraduate, then signature. Very important po sila. Very important po yung signature syempre. And then, yung second page, sila na po yung mag-fill up. Yung school na po. Bahala na po sila. And then, after 2 weeks nga po na na-receive ko, na pwede ko nang i-pick up yung TOR and RLE ko, dinala ko to sa school, and then, sabi nila, after 2 weeks, babalikan ko na naman. Yun nga, nung after, parang almost a month ko siyang pinrases. So, siguro depende sa school. Actually po, in 2 to 3 days, magagawa mo yung lahat ng requirements ng New York. Kaso, in my case, since nag-request po muna ako, medyo natagalan siya sa school. Pero depende rin sa school. Kasi may mga nabasa ako na yung school is, sila na yung nagpapadala. Even sa school ko before, alam ko sila na yung nagpapadala before. Kasi dati, nag-inquire na rin ako ng NCLEX sa kanila. That was after my graduation. Pero, hindi ko siya tinuloy. But then ngayon, since after 2 weeks nga, nung okay na lahat ito, binigay nila sa akin yung mga documents ko naka-sealed. And sila lang po yung pwedeng mag-open, yung New York lang po. So, nung pinadala ko siya, ako na po yung nagpadala, dinala ko yung documents ko. Around lang sa Manila, tumingin ako nung pwede kong pagdadalhan. Lahat na nabasa ko yung courier nila is FedEx. But wala akong nakita kasi na malapit sa school. And nakita ko may LBC, nag-inquire muna ako before I send my documents. Tinanong ko muna sila kung pwede ko siyang isend or pwede sila o nagsisend sila sa US. Then sabi nila okay, and then may tracking number naman silang binigay. And then after 5 days siguro, na-receive na nila yung documents ko. So okay na yung form 2F ko. Yung form 3F, ito po yung sinasabi ko na in-script ko, which is ito po yung verification ng license mo. Ito, ini-skip ko siya. Ito po yung idadalhin sa PRC kung sino po yung magpa-PRC verification. Hindi ko po siya ginawa kasi una, that time, mahirap po yung application or mahirap yung schedule sa PRC. One thing is, nagtitipid po ako, kaya ini-skip ko po siya. Kasi may nabasa nga ako na pwede siyang i-skip kahit hindi ka license kasi dito sa Pilipinas, you can apply an NCLEX application po sa New York. But siguro, this is applicable only sa mga magtatrabaho sa New York and siguro yung mga nakapetition under New York. Kasi po, kung hindi ka po kasi magtatrabaho sa New York, hindi po allowed na hindi ka licensed sa Pilipinas. Kasi may PRC verifications once na nag-CGFNS ka or nag-visa screen ka. Kasi yung PRC verification is ginawa ko pa din po siya nung nag-CGFNS visa screen po ako. Kaya, kung hindi ka naman mag-work sa New York, hindi po siya applicable na skip yung PRC verification. Okay, and then, after po nila, siguro after nila na-receive yung documents ko, yung Form 2F, and nag-online application ako, ang lahat po ng ginamit ko na pambayad is through my online BPI account po. And then, yung online application, nung ginawa ko siya, dapat available yung diploma mo ng high school, elementary, passport mo. Kasi, ang allowed lang po pala na ID pag nag-take ka ng exam is passport po. Kaya kung wala po kayong passport is kumuha na po kayo. Even po sa PTE, passport lang po ang allowed na ID po. Kaya, mag-request na po kayo. And then, sabi ko nga, before you can do your online application is dapat lahat ready na po yung mga documents nyo. Lahat, ready na rin po yung pambayad nyo. Kasi, dapat isang sitting lang yung ginawa mo yung online application. After I did my online application, na-receive na nila yung Form 2F ko, siguro naghintay lang ako ng 6 weeks para dun sa eligibility ko. Kasi sinend ko yun noong December 8, then na-receive ko siya ng January 18.
So, parang 6 weeks lang. And then, nung na-receive ko yung eligibility ko, you have 6 months para po makapag-exam. Ang eligibility, ito po yung eligible ka na or okay na yung mga documents mo para makapag-exam na. And pwede ka nang mag-book ng exam. Nung na-receive ko yung eligibility ko, nag-register ako sa Person View. Person View, ayun, debit account na naman ng BPI ang ginamit ko, which is $200. Tapos, binigay nila yung ATT ko ng after 24 hours lang. Usually nakikita ko 48 hours, pero in my case, 24 hours lang na-receive ko na yung ATT ko. Once na-receive mo na yung ATT mo, pwede ka nang magpabook ng exam. Nagpabook po ako ng exam sa Pearson View, Makati, Trident Tower. Kung may questions po kayo about doon, kasi nag-commute lang ako nung pumunta po ako ng Pearson View, Makati. And then, that time, wala pang yung Armstrong na Pearson View. Ngayon po, dalawa na sila. So, kung magtatanong po kayo about lang sa Trident Tower po. And, siguro that would be all. Thank you sa lahat po na nagtatanong. Ito na po yung video. God bless you all po. Thank you.